Happy day. Talaga po bang happy ang araw na ito? For what reason, bakit tayo masaya? Marami pong dahilan yan. Una, nagising tayo ng buhay, humihinga pa. Di ba? Masayang makita ang bawat isa na humihinga pa. Tingnan nyo katabi, humihinga pa ba siya? Maaaring iba po, hindi na gumagalaw kumikilos. Pero salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa ating pong buhay. This happy day not only because we are living, but because we have the reason to live. Meron tayong maliwanag na dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Amen po ba? Upang luwalatin, dakilain ng Diyos na buhay. Salamat po sa celebration natin, sapagkat kung meron man pong araw, napakalaga sa buhay ng mga Kristiyano, millions of people around the world, believers of Christ, celebrating this moment, wonderful moment, sapagkat ito po ay araw na napaka-historical sa ating pong kasaysayan ng mundo. Not only historical, but it is life-changing experiences. Di ba ang araw na ito ay nagpapahiwatig po ng pagbabago na binigay ng Diyos sa buhay natin, kadakilaan niya sa bawat isa. Purihin natin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos, sapagkat nagpapatunay po ito ng ating po celebration has nothing to do with a dead God, but a living God who lives forever and ever. Amen. Purihin ng Diyos. Palapakan po natin muli ang Panginoon, purihin natin siya, dakilain sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Sa pong magandang umaga sa bawat isa, sa ating pong mga kapatiran, nakapiling po natin ngayong umaga, online at in person, in face-to-face, purihin ng Diyos. Kawayan naman po si taas, medyo malapit na kayo sa langit niyan. Tiyakin nyo lang nasa puso sa Kristo, bakit kahit nasa taas kayo, kung wala naman si Kristo sa puso nyo, ay malamang bagsak ang buhay ninyo. Pero salamat po sa Panginoon, kahit tayo man ay nasa ground floor o nasa top floor, ang mahalaga niya ng puso natin ay na kay Lord. Grounded in the presence of God, grounded in God alone. Amen. Purihin ng Panginoon, isa pong panibagong araw at linggo ng pagsamba at pagpupurit, pagpapasalamat ang binigay ng Diyos sa ating pong buhay. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Diyos. Glory be to God. Sa ating pong likuran ay mababasa God relentless love. Ano ibig sabihin ng relentless? Pag sinabi relentless, di tumitigil, walang hupa, walang humpay, matatag, steadfast, never ceasing, constant, consistent. Yan. Kung meron mang pag-ibig na hindi nagbabago noon, ngayon at bukas, kahit na magbagong panahon, ang pag-ibig po ng Diyos yun. Higit po sa pag-ibig natin, relentless love. At ang sabi ng Awit chapter 36 verse 7 ay may kinalaman po ito doon sa yung kanya pong proteksyon, sa kalilim ng kanyang pakpak, yung kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Amen po ba? And part of that relentless love is the reality that God rose from the dead. Hindi lang siya namatay sa krus upang bayaran ating kasalanan, kundi siya pa ibinilibing. At on the third day, He rose again upang patunayan po na meron pong pag-asa po tayong tinatanaw. Everybody say pag-asa. Ano po ba ibig sabihin ng pag-asa? Pag-asa po yung barrio sa Quezon City. Hindi po. Pag-asa po yung hope that we look beyond the present. Hoping that our tomorrow would come to fruitions na kung saan ang layunin po ng Diyos ay magkaroon po ng katuparan sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Purihin ng Diyos po. Tayo po yung muling tumayo. Meron po yung dalang Biblia. Makibukas po kayo sa akin dyan po sa aklat po ng Mateo, chapter 28. Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Medyo mahaba-haba po itong ating babasahin, pero mahalaga mabasa po natin kabuuan yan. Meron po ako niya sa Tagalog at English version po ng Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Ito po ang ating mababasa. Okay, sabi po sa Tagalog, makaraan ang araw ng pamamahinga. Nandiyan na po ba kayo? Napakabilis ko ata. Tingnan niyo po ang inyong Biblia. Bagalan ko sandali. Medyo bago po baterya eh. Bagong charge. Anyway, by God's grace. Sabi po rito, makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pabubukang liwayway ng unang araw na linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuhal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling mabuhay, gaya ng kanyang sinabi, halika't tignan ninyo ang himlayan niya. Magmadali kayo't ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makita niyo siya roon at yan ang balitang batid ko sa inyo. At verse 8, at dali-dali nga silang umalis
sa libingan na may pagkahalong takot at galak. Pagkatapos pumunta sa mga alagad upang ibalita ang mangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan niya ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kang matakot, kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at magkita nila ako roon. Pinagpala na po ng Diyos ang malayang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, Christ risen, the power of resurrection. Amen. Tayo po ay sandaling manalangin at humiling ng patnubay ng Banal Espiritu sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay sandali ng salita ng Diyos ngayong umaga. Let's thank God for the wonderful blessing that we receive from Him all throughout the days of our lives. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Hindi po siya nagkulang. Mahal ka ng Panginoon, kapatid, ano man ang kalagay mo sa buhay sa mundong ito. Sa pagkakataong ito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dakilain natin ang kanyang banal at maalwalhating dakilang pangalan. Hallelujah. Father God, Tatay namin sa langit, napakabuti mo sa amin, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos, aming Ama. Lord, tunay po, Panginoon, wala pong hadlang, wala pong hinto, Panginoon, ang pagmamalasakit mo sa amin. Wala pong end, wakas, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyong kalinga. Salamat po sa iyong relentless love. Empowering us, O God, covering our lives, O God, with your protection, guidance, and leading, O God. We are so thankful, O Lord, again, O Lord, for this wonderful moment of worshiping you in spirit and in truth. Salamat po, Diyos. Minsan pa, Panginoon, nakikilala namin yung kadakilaan. Hindi lamang po yung sakripisyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na matay kaalang-alang sa inyo, kundi yung katotohanan po, Panginoon, na kami may magandang tinatanong na bukas sapagkat sa kabila ng kamatayan, may buhay na walang hanggan sapagkat may pagkabuhay na muli. Ito po yung pinatunayan mo po, Panginoon. Lord, salamat po. Not only historically, Lord, binagbigyan mo ng kalagahan, Panginoon, sa aming pong buhay, ang katotohanan na yung pagkabuhay na muli, Panginoon, kundi ito po yung nagkaroon ng pagbabago din naman sa aming pong buhay, O Diyos. Nagbigay po ito ng ganap na pagbabago. Makapangyarihang galaw mo po, Panginoon, sa aming pong buhay. Kaya mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe. Gamitin mo po, O Diyos, ang iyong bang lingkod. Make use of my life as a channel of your spiritual blessing, O God, as I share your word to people, O Lord, around me. Lord, we're so grateful, we're so thankful for everything that you've done. Salamat po, Diyos. Mangusap ka. Kung hayaan, Panginoon, uwi kami, Panginoon, na talunan. Kundi, Lord, mayroon pong patuloy na kagalakan po aming pagpupuri, pagpasalamat sa iyo. Celebrating your goodness, these great, wonderful moments, O God, wherein we recognize, O Lord, your greatness, O God, to our lives. And we, Lord, we reminisce what you've done, O Lord, doon sa cross of Calvary. At the same time, Lord, you gave victory, Lord, over the graves. Salamat po. All the glory, honor belongs to you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Ito pong aming samudalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Everybody say amen, 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 and amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tulad ng aking pong binanggit kanina, we gathered millions of believers around the world to celebrate the most powerful truth to our faith. Ito po yung mas kamagigit na kapangyarihang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Sapagkat ang Panginoon Jesus ay namuhay na muli. Jesus is risen. Amen. Jesus is alive. Hallelujah. The resurrection is not just historical event, but it has a life-changing experience sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? It is the corners of our Christian faith. Ito po yung pundasyon na tandigan ng ating pagtitiwala. Yung katotohanan na ang Diyos natin ay hindi lang nangaral na buhay, namatay, alang-alang sa atin. Subalit, on the third day, siya ay nabuhay na muli. Wala pong religious organization na itaguyod maliban po kay Jesus Christ na kung saan ang kanilang ating paniniwala, siya po ay nabuhay na muli. Amen po ba? Wala pong pundador ng anumang samang pananampalataya ang nanatiling buhay sapagkat lalo sa amin sa namatay, maliban po kay Jesus Christ. And that historical fact po, hindi po ito isang katang-isip, kundi katotohanan po. Sapagkat, bakit? Marami pong nagpatotoo. Marami pong eyewitness tungkol sa second coming at sa resurrection ni Jesus Christ. Hindi lang po ito isang balita na nadinig ng marami. Hindi po ito fake news, na walang katotohanan, kundi ito po may witness. Ibig sabihin, pwedeng pagsaksihan, pwedeng patotoo ng maraming pong mga tao na nakakita ng katotohanan ito noong panahon na yon. Historical event, but not only historical event, but even today, ito po yung life-changing experience ng buhay natin ito. Sa buhay natin ito. Amen po ba? Nagkaroon po ng pagbabago sa buhay natin, makilala natin ang Panginoon at matutunan natin at maintindihan natin na ang Panginoon ito ay nabuhay na muli. Nagbigay po ng pag-asa po sa ating tinatanong na buhay, di po ba? Life in this world is short. Ang buhay natin sa mundong ito ay maikli lang na panahon, kapatid.
And anytime from now, God can take this life away. Pero salamat sa Panginoon sapagkat hindi po natatapos ang istorya sa libingan. Sapagkat may story pa, buhay natin sa dako pa roon. At may pag-asa tayong tinatanaw. Amen po ba? Sino po dito hindi tumatanda? Tingnan nyo katabi nyo. Kapatid, mukhang hindi ka tumatanda. Hindi totoo yun. Mukhang bata ka pa, hindi rin totoo yun. Kayo mukhang bata, nanatiling bata, may problema ka, physical and emotional and psychological, marahil may problema yun. Pero kapag tumatanda ka physically at yung emosyon mo tumatanda at yung mindset mo tumatanda, ibig sabihin lang, nagmamature ka. Pero at the end of the day, ang life mo natin sa mundong ito physically will end. Amen po ba? Pero hindi po natatapos ang story dun sa buhay natin. Sapagkat ito yung pundasyon nating pag-asa, ang ating source ng ating tagumpay. Una, pag-usapan po natin yung realidad ng kapagkabuhay ni Jesus Christ. The reality of resurrections. Ang sabi po ng Matthew chapter 28 verse 1 to 6 ganito. Okay. Lalo sa particular verse 6, sabi roon, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na pinako sa krus. Wala na siya dito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, halika kayo tignan ninyo ang himlayan niya. Pinatutuhanan po ito ng anghel. Sabi ng anghel, sinalis nga niya yung mga babae nandun. No? Bakit ito babae na una po doon sa libingan? Ganun kagalingan ang babae sa chismis, sa balita. Tignan nyo, kung mayroon pong binabanggit ang balita, naunahan po ng mga lalaki, ng mga kababayan ng lalakihan, patungkol sa pakinig ng balita. Alam niyo po, mga babae po, is a great messenger ho yan ng Panginoon. Tignan nyo katabi nyo, kung babae yan, maraming chismis ng dala yan. Pero maganda yung chismis nyo tungkol sa Panginoon, sapagkat itong babaeng ito, nung pakita ang anghel, ay pinahayag ng anghel, pinatunayan sa kanila yung katotohanan ng Panginoon na buhay na muli. Realidad po yan. The resurrection of Jesus was not symbolic, it was literal and physical. Hindi po ito isang symbol lang, kundi ito po yung literal at physical na nangyari talaga. The empty tomb stands as eternal evidence that Jesus Christ defeated death. Yung empty tomb, nagpapatunay po na pinagtagumpayan ng Panginoon yung kamatayan. Hallelujah. Amen. Praise God. And then, an angel announcement confirmed what Jesus had been saying all along. Hallelujah. Ang ibig lang sabihin ito, hindi natin pinaglilingkuran ang dead na prophet, ang dead na Savior, kundi buhay na Savior, ang Panginoon. Kaya yung panalangin natin, hindi nakikinig po yung patay na Diyos. Buhay po ang Panginoon. Amen. Dakila siya, nakikinig siya sa ating dalangin. Nakita niya ating kalagayan sapagkat siya'y buhay at nanatiling buhay magpakailanman. Salamat, may Diyos na namatay alang-alang sa atin dahil ang kabiran ng kasalanan kamatayan upang pagbayaran ating kasalanan. Kailangan may mamatay sino ba sa ating karapat dapat gawin yun? Wala, kasi pag tayo gumawa nun, mamamatay tayo magpakailanman. We don't have the power to raise our life into reality of magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Only Jesus can give us life because this is the source of life. Sapagkat si Jesus lamang ang pinagmumulan ng buhay. Amen po ba? At saan ganyan nagaling ang buhay Ang sabi nga ng James, John chapter 1, in Him was life and the joy of life. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word became flesh among us, and dwell among us, na buhay sa piling natin. At siya pinagmumulan ng buhay at kalakasan ng buhay, at kagalakan ng buhay. Salamat sa Panginoon sapagkat ang tunay na buhay galing sa Diyos. Amen. At ang Diyos na ito nagpapatunay, yung patutuon na tungkol sa resurrection of Jesus Christ is a reality that our faith is real and true. Ang pananampalataya hindi po lugi at hindi po nasasayang sapagkat ang Panginoon natin buhay. Amen. Hallelujah. Ang hirap naman nananalangin kasi isang taong patay. Pero salamat sapagkat ang Diyos ay buhay magpakailanman. Amen. Reality. Pangalawa, pansinin po na ang response ng tao nung madinig nila ito. The response of the people who saw and witnessed the first resurrection of Christ. Sabi po dyan sa talatang ito, sa verse 7 and 8 ito, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Inutusan sila ng angel, di po ba? Kasi mismo sila na witness ng mga babaeng ito ng 3 Maria. Meron ba dito 3 Maria? Gawin nyo ng 4 na Maria. Gawin nyo 5. 6, maghawa kayo ng iba. Ito yung mga marites ng panahon na yon. Pero yung marites nila, hindi po isang fake news, kundi isang reality. Nag-witness ang Panginoon sa kanila at pinatunayan ang katotohanan na siya nabuhay na muli. Nagpakita po ang ebidensya ng Panginoon sa pamamagitan ng angel, sa pamamagitan ng empty tomb. Wala nang Panginoon dun Nagpapatunay na ito na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay magpakailanman. And the response was this: woman left the tomb with fear, but with great joy. Sabi po riyan, okay, tinay response na, nauna na siya sa inyo sa Galilea. Makita niyo sa roon, yan ang balitang hatid ko sa inyo. Yan. Tuloy natin. Sa verse 8, makita niyo sa roon, yan ang balitang hatid ko sa inyo. Mapapansin niyo po, binanggit dito yung katotohanan
na sila po ay tumugon, yung kanilang response sa mensahe ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ano pong tugon nito sa ating pong buhay? Ang tanong how do we respond to the resurrection of Christ? Paano naman tayo tutugon doon sa katotohanan na naniniwala tayo ng Panginoon ay muling nabuhay? Paano naman tayo magre-respond doon? Sino ba naniniwala si Jesus Christ na titiwala ng kanyang buhay ay buhay magpakailanman? Anong tugon natin sa Kanya? Di ba dapat may kagalakan din tayo? Bagamat ang takot nandiyan po, sa mundong ito hindi mo nawawalan takot. Takot mangamba, takot sa problema, takot pagka mamatay. Sino po hindi natatakot mamatay? Salamat po. Praise God. Kunin ka na ni Lord. joke lang. Sasama daw siya. Praise God. So, sabi nga ni Paul, for me to live is Christ, to die is gain. Ang sa akin ay buhay kay Kristo, ang mamatay isang pakinabang. So, kalugihan kapag wala si Kristo sa puso mo. Pero pakinabang ito pagka si Jesus Christ na puso natin Pero ano po ang ating tugon? What is our response to the reality that Jesus Christ rose from the dead? Sa araw na ito, ano po yung pagising natin kaninang umaga? Pag mulat natin mga mata, ano naging damdamin natin? Kape, tinapay, cellphone. Ano inuna nating isipin? Inisipan natin, Panginoon, salamat po, nagtagumpay ka. At inaalala namin tagumpay mo doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang sa krus ng Kalbaryo, kundi tagumpay mo doon sa grave, sa libingan, na buhay kang muli. Amen. Nagpapatunay, yung pangako ni Jesus Christ, totoo. Yung sinabi niya, reality, at hindi po kasinungalingan. Yung minsan dala ng Panginoon is 100% perfect, true, and real. Totoo at ganap. Hindi po ba? Kaya ang salita ng Diyos, mahalaga po yan sapagkat ito po'y kumpleto at hindi po dapat natin pinagkukulang sa ating pong buhay. Salamat sa Panginoon. The resurrection produced reverence and rejoicing. Ang pagkabuhay ng muli, nagdudulot po ito ng pagtakot na may paggalang. Kasi dalawang klase ng fear. Fear that provides us anxiety and fear that's of reverence. Yung takot mo sa Diyos na mayroon pong paggalang. Fear of God is the beginning of wisdom. Sabi ng Bible, ang takot sa Diyos simula ng karunungan. So tama lang matakot tayo sa Diyos. Ang takot nito hindi nagdudulot mo ng kalungkutan, kundi nagdudulot ng kagalakan. Ito pong nangyari sa mga babae na ka-witness ng resurrection ni Jesus Christ. When they witnessed and they saw the reality that Jesus rose from the dead, they were rejoicing but full of fear. May takot sila pero nagre-rejoice. Kakaiba po yun, no? Yun yung reaction nila At sila'y tumakbo upang ipahayag yung katotohanan na kanilang nasaksihan. Ano nangyari po? Nagmamadali silang bumalik. At pinamalita nila. Yun ang kanilang response Doon sa katotohanan, anong tanong po sa atin po sa panong ito, ano naman response natin doon sa katotohanan ng Panginoon na Jesus na buhay sa atin at para sa atin, ang Panginoon ay nabuhay na muli? Ano ating tugon? Kanina po, sabi ko kaninang umaga, pagising natin, ano ating naging kagalakan po ba? O kalungkutan? O ano nasa isip natin? Do we still remember that this is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in it? Amen. Hallelujah. 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 Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. There has Lord His victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Jesus is alive. Palapakan natin ang Panginoon. Siya'y buhay na makapangyarihan at dakila na natiling buhay magpakailanman. Amen. Glory be to God. Glory be to Jesus Christ, our Lord and Savior and King. Salamat po, Panginoon. Diyos namin sinasambay buhay na natili magpakailanman buhay. Amen. Our hope is not in a hopeless God, but a living Savior who died for us, but live again on the third day. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Ang tanong po, are you living with joy and urgency to tell others the goodness of the message that Jesus rose from the dead? Ikaw kapatid, nandun pa rin ba ang yung kagalakan na ipahayag sa iba ang katotohanan ng Panginoon mong Jesus ay nabuhay na muli? Hindi lamang sa katotohanan ng istorya, kundi sa sarili nating buhay. Kasi kung mayroong mga ebidensya po, may kagalakan po ang tao, nakita sa atin, kagalakan ng paglilingkod natin, kagalakan ng puso natin. Kasi ang historical event na yan, nangyari na yan Pero yung ating daily moments, sa karanasan natin sa buhay, ano yung nangyayari po? May kagalakan po bang binabanggit natin kabutihan ng Panginoon sa iba? Brad, alam mo, salamat sa Panginoon, natanggap ko siguro. Pero ang lungkot-lungkot mo, nagpapatuto ka. Dapat may kagalakan tayo sa kabila ng mabigat na problema ating inaharap sa buhay. Dapat may kagalakan ng puso ng bawat isa sa atin. Amen. Tingnan niyo katabi niyo, nakangiti pa bumaba siya. Pag malungkot siya, sabihin, Brad, ano ba problema mo? Nandiyan si Jesus Christ. Kausapin mo siya. Sapagkat in Him, we live, in Him, we move, in Him, we ever being. There is joy in the presence of God. There is hope in the Lord. There is a better future, a heaven awaiting us. Amen. May langit tayong uwian at may naghihintay sa ating Panginoon na nananabik na muling pumarito upang
makapiling niya tayo magpakailanman. The blessed hope and the resurrection goes hand in hand. Kasi yung pag-asang ito'y tumutukoy po doon sa kung wala doon pagkabuhay na uli, wala doon tayong pag-asa sa ating tinatanong na buhay, na bukas. Pero salamat may resurrection of the dead. Hallelujah. Ano pong resulta ng resurrection ito? Verse 9 and 10, papasin natin. Sabi po dyan, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binate. Sabi po dito, lumapit sila sa Kanya. Hinawakan ang Kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Huwag kayo sambahin. Sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makakita nila ako roon. Ano yung result nito? Ang result has something to do with what? Pag-worship. Pagsamba. Sabi nito, nangyari, nung makita nila ang Panginoong Jesus na buhay na muli, sumamba sila. Kaya tama lang sa araw na ito yung pagsamba ang nasa isip natin. Hello. Glory be to God. Baka naman Boracay pa nasa isipan nyo. Tapos na po kayo mag-vacation. Tapos na po bakasyon, kapatid. Uwian na. Pagsamba sa Panginoon. Ang focus natin. Amen. Focus natin pagsamba sa Lord. Ano pa sabi dyan? Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Don't be fear. Humayag at sabihin sa mga kapatid. I-share mo sa Panginoon. Ang resulta nito, may pagsamba at meron pong kawalan ng takot at pag-share, pagbabahagi ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Ang tanong po, ano yung binabahagi nating balita sa ating kapwa? Ulam ng kapitbahay? Problema ng ibang tao? Kasiraan ng iba? O yung katotohanan tungkol sa pagbabagong nakamit natin na tinanggap natin sa Kristo na natiling buhay sa buhay ng bawat isa sa atin? Ano po yung ebidensya po ng ating patutuo patungkol sa bagay na ito? What are the evidences that people may see in us daily sa ating pamumuhay? Ang Panginoon po ba nakita lang buhay sa bawat isa sa atin? Ang balita po ba, ang resulta po ba ng pagbabago nito? Jesus met them personally, nagkaroon po ng rejoicing. Tinakot po, tinalis po yung takot. So nawala yung, ang sabi nga ng Bible, do not be anxious, huwag kayong maglumihanan sa lahat ng bagay, sabi ng Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. And the peace of God that transcends all understanding will guard our hearts and mind. At ang kapayapaan daw ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso at ating kaisipan. Kung ating po ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng bagay sa ating pong buhay. Ang Panginoon po'y buhay. Jesus is alive. Amen po ba? Hallelujah. Ano pa sabi rin? Go and tell to my brothers about the reality of this news. Ipahayag daw natin sa iba ang katotohanan ng mabuting balita ng Panginoon na buling na buhay. Amen. Hallelujah. Resurrection brings us into a personal relationship with Jesus Christ. Ang pagkabuhay na muli dapat nagbibigay ito ng puwang o ng room for us to have an intimate fellowship with God. Isang malapitang ugnayan sa Panginoon. Halimbawa, kaya tinanong ko kanina, sino sa inyo, pagmulat ng ating kaisipan kanina, yung nagpasalamat, niyakap ang presence ng Diyos. Pero salamat po na natili kang buhay para sa akin. Hallelujah. Amen po ba? O naisip nyo, iniyakap nyo yung picture ng girlfriend nyo, boyfriend nyo, iniyakap nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Well, hindi po masama yung sinabi ko, kaya lang, dapat si Jesus Christ, huwag natin kalimutan po, mga kapatid. Amen po ba? Don't forget Jesus Christ, who loves us so much. Relentless love ng Panginoon eh. Relentless ibig sabihin, hindi nagbabago, hindi nagkukulang, hindi tumitigil, hindi nagkakamali ang pag-ibig ng Diyos. At sabi nga, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan ba? Kahubaran? Kasalatan? Kagutuman? Kahubaran? Kamatayan? Hindi. Lahat na ito pagtatagumpay natin sa pamagitan niya, nagmamahal sa atin ng lubos. The God's relentless love. Relentless love, pag sinabing relentless, ay relent. Walang humpay. Has no end. Kaya sabi ng Bible, love endures forever. Tingnan niyo, in-endure ni Lord yung suffering natin. Dapat to tayo ay isa yung ipinakos ako. Sino nakinig po at nanood ng ating 7 last word online? Salamat sa Panginoon. Amen po ba? Habang nagmemaneho, may nakikinig. Habang nasa bahay, may nakikinig ng insight tungkol sa huling wika ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pag-ibig ng may pagsakripisyo, may kataganan, may pagsasakripisyo, kataganan, paghirap, pag-bearing the burdens of our hardship in dying because of our sin. Pero salamat po, niligtas tayo ng Panginoon. Napakamahal tayo ng Diyos eh. Ganun po tayo minamahal ng Diyos. Sapagkat kayo na lang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa akin, ibinigay niya kanyang bugtong na anak si Jesus Christ upang sinong manalig sa kanya, hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan nyo, eternity gusto ng Panginoon, makapiling niya tayo magpakailanman. And rapture will happen any moment from now. The blessed hope and the hope that we have seen in the resurrection of Jesus Christ goes hand in hand. Magkaugnay po yun. Bakit? Umaasa po tayo darating araw na pagkakinuha ng Diyos ang buhay na ito, makakapiling na tayo magpakailanman. Pero pwedeng mangyari, yung buhay mo yun na manatiling buhay at dumating si Jesus Christ anytime from now.
magkaroon ng rapture of the church. Sino pong naniniwala sa rapture of the church? Sino pong sasama? Sino pong tagalangit? Amen. Kung tagalangit daw tayo, mabuhay tayong katulad ng tagalangit. Tuloy natin minsan ng Panginoon. Hallelujah. Personally, it removes fears and gives us purpose. Inalis nito yung takot at nagbibigay sa atin ito ng kagalakan at pag-asa ng buhay at layunin ng buhay. Ano ba layunin ng buhay? Ang hirap naman na buhay tayo sa mundong ito ng matagal na panahon, hindi mo alam kung ano ang dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos, di po ba? Mahalaga po, unawain natin, bakit ba ako nandito sa daigdig? Bakit ba kayo nandyan? Bakit ba kayo nakaupo sa upuan na yan? Para lang makinig, para lang magkaroon ng attendance? No, hindi po dapat ganun. Dapat dahil kay Kristo. Ang sabi ng Bible, in anything we do, ano man natin gagawin, gawin natin para sa kalwalhatian ng Diyos. Everything we do, whether we work, eat, or drink, whether what we talk about, ano man sinasabi natin, ano bang sinisiyan natin sa iba, gawin daw natin upang magbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Everything is for the glory of God, the honor of God. Pag nagtatrabaho ka, for the glory of God. Mag-aaral ka for the glory of God. Kagabi, dinidiscuss po ng mga kapatid ng anak ko yung tungkol sa bakit pinag-aaral ng tao ang Diyos, ang tao. Ba't ba tayo pinag-aaral ng edukasyon, system natin? Parang ganito, pag natapos ka pa ng pag-aaral, magtatagumpay ka doon sa buhay. Bakit marami pong hindi nakatapos ng pag-aaral pero nagtagumpay sa buhay? Ano ba tataw? Ano ba tama? Parang didiscuss sila. Inisip ko nga, no? Hindi lahat ng nag-aaral ay hindi nagtagumpay. Hindi lahat ng nag-aaral naman, nagtagumpay sa buhay. Meron ako kilala, nag-graduate pa, naging addict siya. Kasama ko mong graduate, naging addict. Kasama ko pumasa ng board, naging addict siya. Naging addict siya. So hindi siya nagtagumpay. Nakatapos ng pag-aaral, hindi siya nagtagumpay. Pero meron kang kilala, hindi nakatapos ng pag-aaral, nagtagumpay sa buhay. Di po ba? Paano tagumpay na ito? Ang kadalasan po tagumpay, may kinalaman po sa pera eh. Pero hindi lang man po doon. Ang tagumpay, may kinalaman po sa holistic portion ng ating buhay. Pag sinabing holistic, lahat ng area, pamilya, paglilingkod, pagtitiwala mo, pagipagkapwa mo, at bilang isang tao. Naging mabuti siyang tatay, doon nagtagumpay siya. Kahit na hindi siya nakatapos ng pag-aaral, naging tagumpay siya maging tatay. Naging mabuti siyang kapitbahay, naging mabuti siyang kapatid, naging mabuti siyang kakilala, kaibigan. Naging mabuti siyang empleyado, naging mabuti siya sa kanyang paglilingkod. Ibig sabihin, nagtagumpay siya. Kahit ang kanya na pag-aaral, hindi po nakatapos ng pag-aaral ganap. Pero maraming po tapos ng pag-aaral, pero kurap ang isip. O ugali hindi tama. Walang kagalakan. Ang tanong po saan siya nagtagumpay? Di po ba? Ang ganda ng discussion nila. Pero sa isang punto, kung wala ang Diyos, ano man tagumpay meron tayo, walang kabuluhan ng lahat ng yan. Bakit? Sapagat iiwan natin lahat. Kung meron nating success dito sa mundo, iiwan natin sa pansamantala lang kasi lahat ng mga bagay na yan. Nakakaintindihan po ba tayo? Hindi ko sinabi huwag kayo mag-aaral, hindi ko sinabi huwag kayo magtyaga, hindi kayo magtrabaho, magnegosyo, hindi po. Iniisip ko lang, kung wala ang Diyos, walang kwenta ang lahat ng bagay na tagumpay natin. May pera nga, wala naman silo sa puso mo. Hindi lahat ng pera, lahat ng bagay na bibili ng pera, lalo ng kaligtasan at buhay na wala hanggan, hindi mo nabibili yan. Wala ho per kilo niyan. Sa merkit, pumunta kayo, may reseta ng doktor, ano po eternal life po? Wala ho ganyan. Ang eternal life only comes from the Lord Himself through Jesus Christ. Amen. Kaya may purpose ang buhay natin. Resurrection give us purpose, give us hope, and take away the fears of life. Ang tanong po, why resurrection still matters? Bakit mahalaga pa rin sa panahon ito ang pagkabuhay na muli ni Jesus Christ? Ang mensahe tungkol dito. Ilang mga bagay, 5 po. Very quickly, as we wind up with this message. Bakit ko minamadali? Kasi may kantata pa tayo. Kakanta pa sila. Pero sorry, hindi po kakanta. Pero iiyak lang marami mamaya. Asay po rito, ilang mga bagay po. Bakit po ang pagkabuhay na muli ay mahalaga pa rin sa buhay natin? Ilan po mga? Number 1, 5 lang po yan. At tignan nyo, handa nyo po inyong Bible, maganda po yung buksan ng Biblia. It proves Jesus is He who claimed to be the Son of God. Ang resurrection nagpapatunay na ang Panginoon Jesus tunay na anak ng Diyos. Kung paano sinabi ako anak ng Diyos, sabi dito sa Romans chapter 1 verse 3 to 4, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo. Sino ba magbasa? Bakibasa niya, technical team, kayo na magbasa ng verse. Sige nga. Lahat ng mga verse na babanggitin natin dito, no? Sabi ko nga, tingnan niyo yung Bible, maganda makita niyo sa Biblia niyo po yung katotohanan ito eh. It proves Jesus who claimed to be the Son of God. Why? Binanggit po dito yung resurrection ni Jesus Christ. Pakibasa po ninyo. Hello. Ay tungkol sa kanyang anak. Yan. Roma 1:3-4. Ang tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Yesu Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lain ni David. Subalit, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay.
Yan. Ano ba sabi ng Bible? Ang kanyang muling pagkabuhay, nagpapatunay ito, pinatunayan ito, alin? Ang kanyang pagiging anak ng Diyos. It proves that Jesus Christ is truly indeed the Son of God through His resurrection. Ang sabi nga rito, tungkol sa kanyang anak, pinatutuhanan ito ng Panginoon. Kanyang pagkatao dahil sa kay David. Pero ang kanyang pagiging Diyos, anak ng Diyos, sa kanyang resurrection. Nagpapatunay po yung resurrection na may mahalagang misay para sa atin. Bakit? Nagpapatunay po na ang Panginoon ating tinatanggap, kinikilala at tagapagligtas ay tunay na anak ng Diyos. There is only one God, and that is Jesus Christ. And we become sons of God, children of God, because of our fellowship and relationship with God. Na malinaw yun. Ang sabi dahil sa ating pananalig kay Kristo, naging ama anak tayo ng Diyos. Nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. Because He is only the begotten Son of God, the only living God. Sabi po dito. Next reasons why. It confirms our sins are forgiven. Yung resurrection ni Jesus Christ, nagpapatunay na ang kasalanan natin na patawad. Bakit? Basa. 1 Corinthians chapter 15, verse 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng iyong pananampalataya. Gano'ng kahalagang pagkabuhay ni Jesus Christ? Napakahalaga ito sapagkat nagpapatunay, kinukumpirm niya ito, yung kasalanan natin napatawad. Sabi ng Bible, kung hindi daw muling binuhay si Kristo, nananatili pa daw tayo sa kasalanan. Bakit? Kasi yung Diyos na sinasabi nating napako sa krus, nagbayad natin sila, nanatiling patay. Wala siyang power pala to give us victory over the death. Bakit daw? Ang sabi ng Bible kasi, ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. Para magtagumpay ang Panginoon sa kasalanan, dapat mabuhay, mamuli. So ginawa ng Jesus yun, sa pamagitan. Sabi dito, at sa inyong kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya, kung hindi nabuhay ni Kristo, nabuhay siya. In other words, may katuturan. Merong pong reason, merong pong matinding dahilan kung bakit na dapat maglubos na magtiwala sa Diyos. Bakit? Sabi po ng Bible, kinumpirm ng Panginoon yung katotohanan na tayong lahat ay napatawad sa pamagitan pagkabuhay ng muli ni Kristo Jesus. So, remembering that Jesus Christ rose from the dead is a reminder for us na meron tayong kapatawaran. Di ba nakakatuwa yun? Tino yung katabi nyo, kahit mukhang anghel niya, makasalanan yan. Kailangan magpatawad ng Panginoon yan. Amen. Walang mabait, sabi ng Bible, walang nabuhay na may katwiran, hindi nagkasala. Sabi ng aklat ng mga ngaral. Sabi ng aklat ng mga ngaral, walang taong nabuhay na matuwid na hindi nagkasala. Sapagkat lahat tayo makasalanan. Walang matuwid, wala ni isa. Subalit sa biyaya po ng Diyos, pinatawad tayo na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of unrighteousness. Ipapayag natin ating mga kasalanan sa ito, matuwid at banal, tawarin tayo sa ating pagkasala, lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Sabi ng Bible, kung patatawarin tayo ng Diyos, kung tapat natin ipapagkatiwala sa Kanya ating kasalanan. Bakit po? Sapagkat siya may kapangyarihan magpatawad. His death proves that indeed may kapatawaran sa kasalanan. Pangatlong dahilan, basa, it gives us victory over death. Amen. Verse 54 to 57 ng book of 1 Corinthians chapter 15. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos ang tagumpay. Amen. Nalupig na itong kamatayan. Bagamat tayo mamamatay physically, but it is not the end of life. Kasi may pagkabuhay na muli kay Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko nga, nanay ko, tatay ko wala na sa mundo, pero may buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. Di po ba? May kalungkutan ng kamatayan, paghihiwalay kasi kamatayan. Sabi ng Bible, may oras na lahat ng bagay na gaganap sa mundong ito ay sa tinakda ng Diyos na panahon. Panahon ng pagsilang at panahon ng, sabi sa katayong kapatid, mamamatay ka rin. Pero huwag ka mag-alala, dahil may Kristo ka sa puso mo, may buhay na walang hanggan tayo. Amen. Realidad do yun, hindi natin pwedeng tanggi yung katotohanan na yun. Ito yung reality na ayaw nating pag-usapan, kamatayan. Pero yung realidad do yan. Pero isang banda, salamat sa Panginoon sapagkat in spite of death, meron eternal life in the presence of God. At salamat po sapagkat meron pong victory over death si Jesus Christ during the resurrection moment. Kaya may tagumpay po laban sa kamatayan. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Apat na dahilan, pang-apat na dahilan, ano sabi ng Bible? It guarantees our future resurrection. Yung po sinasabi ng Biblia. Nagpapatunay, nagbibigay ito ng garantiya na meron tayong pagkabuhay ng muli sa darating na panahon. Ano po sabi? Basa, John chapter 11, verse 25 to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit na mamamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay kailanman.
Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Kung analyze nito, confusing, di ba? Kung analyze nyo, logical analysis, confusing. Bakit? Sabi rito, namatay, tas mabubuhay, hindi na mamamatay. Paano nangyari yun? Unknowing, marami pong tao kasi ang pananaw lang nila, ang buhay, may kinalaman lang sa physical na bagay, material things, tangible items. No. Life is not about only tangible things. Meron po tayong spiritual matters, spiritual living. Kaya ang buhay po natin, meron pong spiritual na kalagayan. Sabi rito, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Why? Because God is the source of life. If God is the source of life, He can be able to give us life even though we are dead. We died pala. Sabi rito, ang sino ang sumasampalataya sa akin? Take note ang sino man, ibig sabihin, anybody. Sabi sa katayo, sino man daw. Ikaw at ako pwedeng may bilang dyan. Sumampalataya sa akin. Kaninong pagsampalataya kay Jesus Christ? Tinutukoy ito si Jesus. Kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Mamamatay din pala tayo. Pero mabubuhay, sabi ng Bible. Kahit mamatay daw So, death is inevitable. We're all subject to die. Yun yung malungkot na parte ng buhay Tingnan niyo, tayo po. Nung isilang tayo, umandar ng relo ng buhay natin patungo saan? Pagtanda, panghihina, panulupaypay, at patungo sa kamatayan. Kaya, galing sa labok, babalik sa labok. Tingnan niyo, sino din sa inyo amoy lupa? Lahat tayo amoy lupa. Huwag natin isipin. Basta yung matatanda lang, amoy lupa. Hindi, lahat tayo amoy lupa. Kasi galing tayo sa labok, babalik sa labok. Pero sa isang banda, ang sabi ng Bible, hiningan tayo ng kanyang spirito, tayo naging buhay na nilalang. Sabi po ng Genesis, when God created us, He formed us out of the dust. Nilikha tayo ay sa putik at hinubog tayo ay sa larawan ng Diyos. Hiningan natin nostril ng kanyang spirito at tayo naging buhay na nilalang. And man became a living soul. So may parte po sa pagkatao natin, hindi lang lupa, kundi mayroon tayong kaluluwa at spirito. Attachment to God, spiritual matters. Sabi ng Bible, hindi lang tinapin na buhay tayo, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi may spiritual matters na tayo na dapat palakihin, palusugin at pakainin. At yung isinalaman po sa relasyon natin sa Panginoon, napakahalaga po nun. Kaya tao, pag wala ang Diyos, kahit meron sa kanya lahat ng bakit tagumpay niya, kulang yun. Sabi pa rito, ang sino bang nabubuhay, nabubuhay, at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay kailanman. Sino naniwala ho dito? Physical pero spiritual ang dating sa panibagong pangusap. Naniwala ba kasi sinabi ko? So it's a matter of trust na lang Naniwala kasi sinabi ni Jesus Christ. Kung hindi, bahala kayo. Pero ako naniniwala po na life eternity in the presence of God. Amen po ba? It takes faith to believe. And faith is to be sure of the things we're hoping for, to be certain of the things we cannot see. At ang pagtitiwala daw ay katiyakan ng mga bagay hindi mo nakikita at paniniwala ng mga bagay hindi pa dumarating. Naniwala ka na. Niwala tayo na may buhay na wala hanggang sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Habang bubuhay tayo, magtiwala po tayo sa Panginoon. The lastly, pang-5, ano sabi ron? It empower us to live a new life. Ito, medyo maganda to. Yung resurrection, it empower us to live a new life. Meron pong kinalaman ito sa pagbabago ng buhay. Tingnan niyo po. Ano po sabi po sa Romans chapter 6 verse 4? Pakibasa. Brother Miller, Christian. Sa makatuwid, tayo namatay na at nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Tingnan niyo po. Tingnan niyo, bakit bautismo? Yung bautismo sa tubig is a symbolism of burying our lives, old life. Pag sino dito nakaranas ng bautismo sa tubig, ano mensahe nun? Burying our old life and resurrecting the new life. Katulad ng kapag mamatay ni Kristo. Nung mamatay si Kristo, inilibing, dala yung ating kasalanan at nabuhay siya na may pag-asa at buhay na dakila. Bagong buhay. Yung po ang meaning na resurrection, new life in the Lord. Pag sinabing resurrected si Lord sa buhay ko, ibig sabihin, hindi mo lang siya tinanggap, kundi nagkaroon ng pagbabagong buhay natin. Ang sino man nakipagsa kay Kristo ay bago na nila ang bawat mga bagay na dumarating sa buhay natin, pawang mga bago na at wala na yung luma. Amen po ba? Dati sugal ka, hindi ka nagsusugal. Dati laseng ka, hindi ka naglalasing. Dati nagmumura ka, hindi na nagmumura. Puro praise the Lord na lang ang buhay natin. Amen po ba? Sino po dito may patututungkol sa pagbabago ng Kristo sa buhay nila? Lahat po tayo may patututungkol dyan. Bakit? Kasi we have a living experience of the resurrected Christ in our heart. Hindi lang sa historical event na nangyari sa buhay ng mundong ito, kundi nagkaroon siya ng karanasan, nagkaroon tayo ng karanasan tunay nung tayo makipag-ugnay kay Kristo. Tayo po ba? When we believe in the Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng attachment, intimacy with Him. We believe that Jesus loves us, we surrender ourselves to Him, sinuko natin sarili sa Panginoon, at dahil doon, nagkaroon tayo ng buhay at pag-asa. At yung pag-asa yung nagbigay sa atin, panibagong pagbabago, at ang pagbabago yung nagiging ganap sa ating buhay, araw-araw nangyayari sa buhay natin. Hindi pa po tapos si Lord sa buhay natin ito.
Meron pa siyang nililiha, inaalis, tinatapyas, kinikinis, inaayos, pinagaganda. Yung pangit, pinagaganda ng Lord. Sa po yung nasa process of changing our hearts, changing the lives of people, in the process of changing ourselves for the glory of God, for the betterment of our lives. Amen po ba? Niwala po ba kayo ron? Sabi po ng resurrection, empower, so nagbibigay ito ng kapangyarihan sa atin upang magkaroon tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Hallelujah. So, ang tanong ko ganito, bakit mahalaga ang mensahe ng pagkabuhay na muli sa panahon ito? The Bible itself speaks a lot. Ang Biblia po ay maliwanag na papayag ng katotohanan tungkol dyan sa bagay na yan. Mapapansin niyo, puro verses tayo. Bakit? Nagpapatunay po ito na salita ng Diyos, mahalaga mabigyan natin ng pansin at pag-ukulan ng panahon natin pag-aralan upang sa ganun makita natin yung magandang larawan ng Diyos na nilalayan niya sa ating buhay, hindi lang ngayon pati sa darating na panahon, darating na bukas. Alam niyo po ba darating si Jesus Christ? There is hope. May kaugnayan po ang resurrection, the coming of the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga, kung hindi daw nabubuhay ang mga patay, wala nang pag-asa tayo. Sabi nga sa kung babasahin 1 Corinthians chapter 15, tumutukoy po ito sa the living, the raising up the dead. Sabagat darating sa tunog ng trompeta ng Diyos, ang mga patay muling bubuhayin ng Panginoon at makakapiling niya magpakailan sa lubong kay Lord sa panahon ng rapture. Magkakaroon ng reunion yung ating spiritual being at yung ating new bodies, glorified bodies in the presence of God. So magkakaroon ng ganun, magkakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Ang ganda po ng plano ng Diyos sa buhay natin ito. Because of the resurrection of Jesus Christ. So minsan ang resurrection hindi po nababago, hindi po matatapos hanggang sa dumating ang Panginoon sa buhay natin. Hanggang sa dumating katotohanan, reality, na the rapture will come, Jesus Christ's second coming will become into reality sa buhay natin ito. Heaven and earth will pass away, but God's word will last forever. Amen. Purihin ng Diyos. At ang tanong po sa pagkatong ito as we wind up, how are we when with regards to giving importance to the resurrection of Jesus Christ? Kamusta na po? Meron ba itong significance sa buhay natin? Damang bang kapangyarihan ng resurrection ni Jesus Christ sa pang-araw-araw nating buhay? Naintindihan mo ba mahal ka ng Diyos? Nabuhay siya para sa atin. Namatay siya hindi lang para sa atin, bayan natin kasalanan, kundi pinatunayan niya ito, na siya anak ng Diyos na dapat pagtiwalaan ng ating pumbuhay. He proves that He is the Son of God. Secondly, He proves that there is forgiveness of sin because of His resurrection. Ano pa? He proves that there is life eternal in Him. There is heaven to prepare for us. He proves that indeed, meron tayong pagbabago sa Panginoon at may pag-asa tayo sa Kanya. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung naranasan mo kapatid, ang pagkabuhay na muli sa iyong buhay ng Panginoon, we must rejoice in Him. We must be glad about the goodness of God sa buhay natin ito. Sino po dito natutuwa, nakilala niya si Jesus Christ sa personal na pagkilala? Di ba? Lord, napakabuti mo sa akin. Gawin natin personal itong ating pong pagdulog natin sa pagkakataon. Ikaw at ang Diyos. Kamusta ang relasyon natin sa Kanya? Di ba pinasalamatan ng Panginoon na siya'y namatay pa lang sa atin at nabuhay na muli alang-alang din para sa atin. At nais ng Panginoon maranasan natin yung katotohanan ng pag-asang nais na makita sa buhay natin, yung ganap na buhay na ito sa piling niya magpakailanman. Mananatili tayo sa piling ng Diyos magpakailanman. Hallelujah. Lord, salamat po. Hallelujah. Let's rejoice in the presence of God. Ikaw kapatid, mag-alak ka. Kung alam mo ang mensaheng ito ay buhay para sa iyo, mag-alak ka sa Panginoon. Hallelujah. Lord God, may mga pagkakataon po sa buhay namin, Panginoon, nawawala pong kasiglahan namin pang sa mga sa iyo. Panginoon, may mga sitwasyon pang sa buhay namin, emotionally, Lord, we are not so glad. We are not so amazed, oh God, in the things that is happening to us, Lord. Maraming lang po sa amin, puno-puno ng anxiety, puno-puno ng kabalabagan, puno-puno ng kalungkutan. Lord, palitan mo po ito ng mensahe na kung saan, Lord, ang pag-ibig mo ay naging ibabaw. At ang kagalakan po, Panginoon, yung muling pagparito, Panginoon, yung muling pagkabuhay na muli, magkaroon po ng katuparan sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na hindi lang historical, Panginoon, ang pangyayari ng muling pagkabuhay. Sapagat kami po, Panginoon, sa aming mga sarili, Lord, na tunay tumanggap sa iyo. Naranasan namin, Panginoon, ng patotoo na tunay po may pagbabago na ganap sa buhay namin. And that is the resurrection that so happened, the power of the resurrection of Jesus Christ, Lord, sa buhay namin ito. Lord, I pray, Father God, na magkaroon po ng higit at malalim po, Panginoong, karanasan ng bawat isa sa amin patungkol sa ebidensya po, Panginoong, pagkabuhay mo sa amin po mga sariling buhay. Lord, historical, Panginoon, pinagdiriwang ito ng buong mundo ng Kristyanismo. Ang muli mong pagkabuhay ng resurrection, Easter Sunday has been celebrated by millions of believers of yours, O God, throughout the world, O Lord. But Lord, on the other hand, how deep we are, Lord God, thinking about the goodness of yours,
your love and care for us, O God, recognizing the importance of resurrections deeply within our hearts and minds, O God. At this point in time, Lord, we pray for your provision. We pray for your loving touch, O God, for loving grace, for the Holy Spirit to speak to us, to our hearts and minds, O God. Mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ipahayag mo po ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa buhay namin ito, Lord. Napakabuti mo sa amin, O God. Dakila ka, O God. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Sa katotohanan, Panginoon, ay kayo muling nabuhay sa amin pong mga personal na buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pag-asa. At Lord, kung meron man sa amin, Lord, na may kalungkutan, sino po may mga special request, may mga request, may mga panalangin, pakitaas ang kamay. May mga kahilingan importante sa Panginoon sa pagkakataong ito. May kalungkutan kami, balot ka ng problema, itaas mo yung kamay, kapatid. Sa iyong kinalalagyan, mangusap ang Panginoon sa puso mo. Kausapin mo si Lord na buhay para sa iyo. Kausapin mo ang Panginoon, kapatid, hindi nagdapalapit sa altar at this moment of time. Just believe in the Lord Jesus Christ, hoping that God will provide answer to your needs. He will touch your lives. He will heal you, those who are needing. He will touch those who need touch. He will provide those who need provisions that come from the Lord, because He's the source of life. He's the source of goodness. He's the source of everything. He's the source of all the supply that we need in this world, O Lord. In the name of Jesus Christ, I pray for you. Lord, we pray, Lord God, for your provision. We pray for your loving touch. We pray for your loving embrace, O God. Yakapin mo kayo ng presensya. Makita mo namin, madama namin ang pagkilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord and Savior and King. Hallelujah! Hallelujah! Father God, Lord, salamat po, Diyos. Tugunin mo po, Ama, ang pangailangan at bigating dala-dala ng bawat isa. Lord, nakita mong pagtaas ng kamay ng halos karamihan sa aming Panginoon. Bearing our desires, O God, our heart desires, O God, mga amin po mga concerns, prayer concerns. Lord, mga kahilingan, O Diyos, sinihiling po namin, O Diyos. Naniwala kami, Lord, hindi ka bingi, sapagkat kay buhay, na natili kang magpakailaman, Panginoon, nakatungay sa amin, Lord. Ikaw, Diyos, na nagmamahal. And Lord, your relentless love, O Lord, never ends, never ceases. And sabi mo sa salita, steadfast love never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, O God, and we believe on that matter. We believe on that truth, O God. Naniwala kami sa katotohanan, Panginoon, ng pag-ibig mo'y dakila at wala pong bagay sa buhay namin na hindi mo kayang tugunin. Lord, we believe, Lord, right at this point in time, you will answer our needs. Lord, touch your people right now in the name of Jesus Christ, our Lord. Through the empowerment of the Holy Spirit, touch your people right now in Jesus' name. Let your healing touch, let your mighty answer be received by everyone in the name of Jesus. Matanggap mo, tugon ng Diyos sa iyong pangailangan at kahilingan sa pangalan ng Jesus, O Lord, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Hallelujah. Lord, you are the source of life, the source of hope. You are the source of the answers, O God, of all the needs we need in this world. To live, Lord, according to your purpose, O God. We pray for your loving embrace, your guidance, your leading, your empowerment. Lord, for us to gain victory, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po sa kaligtasan iyong pinagkaloob sa aming buhay. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Lord, at this point in time, we are so grateful and thankful, Lord. Hayaan mo pasalamatan ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo, kadakilaan mo. Pagtugon mo sa aming mga dalangin, O Diyos. Hallelujah. Pasalamatan po natin ng Panginoon, mga kapatid. Bawat isa. Magpasalamat, Panginoon, sa Diyos na buhay na ating dinulugan at hinilingan ng ating mga kahilingan. Naniwala po ako na Diyos ay tumutugon, Diyos ay kumikilos, Diyos ay humihingi po sa puso ng bawat isa. Sa pagkakataong ito, God is touching everyone in the name of Jesus Christ our Lord. Hallelujah. To the empowerment of your Spirit, O God. Touch your people, O Lord. Embrace us, O Lord. Right now, embrace us po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Dakila ka, Ama. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh God, Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, holy, for your Lord God Almighty. Salamatan po natin ang Panginoon. Awitin po natin kaluwalatin, dakilangan ng Diyos na buhay. Oh, you are worthy, Lord God. Oh, worthy, Lord Jesus. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, for you, Lord God Almighty, worthy is the Lamb.
the Lamb? Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagkatong ito, pakitapik po ang balikat ng inyong katabi at ilay hands niyo po at share niyo po yung blessing ng Panginoon para sa kanila. Because the resurrection message is also to share the wonderful blessing that God has given to us. Lord, i-bless mo po ang katabi ko sa kaliwa at nasa kanan ko pang i-bless mo po sila, Lord, in the name of Jesus, in the name of God, the Lord, the Savior King. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ng bawat isa. Lord, i-bless my brother, bless my sister, Lord God. Let the wonderful words, O God, be shared to them, O Lord. Continue to empower them, bless them, O Lord. Make use of our life as a channel of blessing upon our brothers alive. In Jesus' name. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Continue to empower them. Continue to bless them. Continue to rejoice with them, O God, as we give glory and honor to you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. All the glory and honor belongs to Jesus. In Jesus Christ's name, everybody say amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Come on, let's celebrate the goodness, the resurrection of our Lord Savior Jesus Christ. Amen. Kayo po yung makakupunan in the presence of God. Hallelujah. 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 Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa buhay nating lahat. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God the Father. Glory to the Holy Spirit. We worship you, Father. We worship you, God. Hallelujah. Deserve the glory, honor, and praise of your people, O Lord. Salamat. Taas po natin ating mga kamay sa ating paglisan sa ito ng Diyos. Tanggapin ng bawat isa ang basbas pagmamahal ng Diyos Ama. Bayat pagliligtas ng Diyos at patuloy pagpapagaling niya at patuloy pagkilos, galaw, gabay at patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Everybody say amen, 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 and amen. Hallelujah! Praise God. Magkamay po tayo sa isa't isa. Magandang araw po sa inyo lahat. Happy Resurrection Sunday. Celebrate in the presence of God. Hallelujah. Praise God, praise God.